Hello Leo, welcome again sa iyong reading, Cancer tuloy. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man. Kahit lumipas pa yung petsang nilagay ko sa title kung kailan makarating sa iyo itong reading na ito. Lahat ng gustong manood ng reading ni Leo, welcome. As long as gusto niyo manood, as long as nakaka-resonate kayo. Don't forget to subscribe, follow, like, pa-comment, pa-share na rin. Patap na rin po yung bell icon. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, kayo po mismo mag-PM, mag-message, mag-inquire sa one and only official Purple Teen Facebook page, Meta Verified, may check sa dulo. Hindi ko po kayo i-add friend. Gawain po yun ng mga fake scammers na gumagaya sa page ko. Hindi rin po ako mauunang mag-message sa inyo para mag-offer manghingi ng mga kung ano-ano. Ha? Kakatil, Blue Banded Bee, Cassowary. Yan yung mga oracle cards mo. Ano to? Listen daw Leo, ano pa? Master of Miracles, ang ganda. And, ano to? Individuality. Hirap kasi basahin eh. Dikit-dikit na ang liliit pa. Char. Yun lang naman yung review ko dyan sa deck na yan. Ang gaganda pa naman ng cardstock, colors, images. Pagdating doon sa nakasulat sa ibaba, ang liliit. Sorry naman, hirap basahin. Yung pwede lang sulatan, char, yung gumawa. Naku, meron kang tower. Pwedeng, may strength card dito. Leo yan, Leo energy. Pwedeng ikaw yan or another Leo. Pwede rin merong Virgo Hermit. Pwede rin may mga air. Okay, Leo, let's start. Starting from your oracle cards, you have Kakatil, you have Blue Banded Bee, and Cassowary. So, merong mensahe rito, Leo, na sinasabi listen. Maraming ibig sabihin niyang listen na yan. Pwedeng mag-pay attention ka sa divine. Pwedeng makinig ka sa payo ng mga wise persons. Pwede rin namang makinig ka sa gut feelings mo, intuition mo. Pwedeng mag-listen ka sa nararamdaman mo sa katawan mo. Pwedeng sinasabi rin dito na mag-listen ka sa dinidikta ng puso mo. Pwede rin namang sinasabi na makinig ka sa loved one mo. Alam mo yun, basta mag-pay attention ka, mag-listen ka sa kung ano mang messages, signs, or divine messages na ipapadala sa'yo. Okay? Hindi tayo laging magaling, hindi tayo laging flawless. Minsan kailangan din nating makinig sa iba. Pwedeng itong pakikinig na ito, maaaring masolve yung mga hidwaan, mga problema, kung tayo ay matututong makinig sa isa't isa. Hindi ko sinasabi, Leo, na ikaw lang yung mag-adjust dito, ikaw lang lahat-lahat, ikaw lang makinig. Siyempre, yung kung sino man yung kadil mo, pwede rin yung dapat makinig din siya. Kung meron mang ibang party involved dito. Pero kasi itong reading mo is mostly may kinalaman sa ikaw, pagiging open mo to receive messages, guidance. Okay? So, listen. Kasi hindi natin maiintindihan kung hindi tayo magiging open, kung hindi tayo makikinig. Di ba? Sa classroom na lang ganun kung hindi ka nakikinig tapos may quiz mamaya, setlog yung score mo, di ba? So yun, importante, parang ang sinasabi lang nung bara na yun, itong timing na ito, particular, importante na makinig ka muna.
or makinig ka kung hindi ka nagpe-pay attention. Okay? So, individuality is embrace your uniqueness. I-embrace mo yung yung mga gifts mo, talents mo, i-embrace mo lahat, positive, negative traits mo. Kasi yun ay part mo eh. So, itong kasuwari na to is, sabi ko nga, i-embrace mo yung uniqueness mo, individuality mo. I-embrace mo yung truth. Embrace your own truth. Yun din yung mensahe na itong card na ito. Tandaan mo daw, Leo, na everyone is different. So, maging confident ka sa iyong uniqueness and express mo itong individuality mo. You should strive to learn more sa iyong mga experiences. So, yan. So, nakikita ko may mga new experiences. I-avoid mo daw yung pagiging stubborn kasi you have the tendency na maging matigas yung ulo mo. No? Hindi laging i-apply yung ego, katigasan ng ulo. Etong card na ito is a reminder to look within and wag mong hayaan na mag-take over yung pride, ego, or stubbornness mo para magkaroon ka ng growth. Okay? At makapag-move forward ka at magkaroon ng mga positive changes. Etong Master of Miracles, Leo, ito yung sabi ko nga pwedeng divine intervention, blessings, or miracles na paparating sa iyo. Ito ay maganda kasi kung halimbawa hindi maganda yung situation mo, may mga problema ka, may crisis, asahan mo sa oras na kinakailangan mo, sa tamang timing, kung nagdadasal ka, may faith ka sa langit. Darating at darating yung miracle na kinakailangan mo sa tamang oras. Okay? So, back dito, merong merong changes. Tower is about intervention eh. Ayan na nga, sinabi ko. Kakasabi ko lang. May divine intervention, Leo. Pagpasensyahan mo na yung boses ko at wala na akong boses. Alam mo ba na anong nire-represent nung crown sa tower? Meron tayong pinag-uusapan dito kanina na listen. Meron tayong pinag-uusapan kanina pride, ego, katigasan ng ulo. Alam mo ba na yung crown doon sa traditional na drawing ng tower, yun ay yung ego. Ego mo. Ego natin, sige natin. Tayo yung tower eh. Tayo yung tower. Tas tatagpasin ng kidlat yun, ng divine. Doon sa imagery na yun, nahulog yung crown. Ibig sabihin, ipinadala ni divine sa iyo tong pangyayari na to para tamaan yung ego mo sa iyong ikabubuti. Ma-expose yung dapat ma-expose, ma-realize yung dapat mong ma-realize, i-embrace, i-let go, baguhin. Diba? Sabi ko nga, hindi naman tayo laging magaling, hindi naman tayo laging tama. Minsan kailangan din nating makinig. At kung hindi ka nakikinig, for sure, darating talaga yung tower. Whether you like it or not, hindi naman talaga natin maiiwasan yung tower na yan. Ipinapadala talaga sa atin ng divine yan para ma-shake up tayo, magising tayo, matauhan. Realignment ito eh. Realignment ito, Leo eh. Whether you like it or not, no? So, merong mga bagay na inevitable mangyayari. May mga bagay na ikakashock mo, ikakagulat mo, ikakasurpresa mo, hindi mo maiilagan, hindi mo mapaghahandaan yan for sure.
Kasi gano'n naman talaga yung tower, parang kidlat eh, di ba? Di mo naman alam kung kailan kikidlat. Di mo naman alam din sa possibilities kung tamaan ka rin ng kidlat, di ba? Hindi mo alam. Lightning could strike anytime. Yun eh. So, yun. Yun, puro yun. So, nakikita ko lang dito, Leo, yan. Ito na yung pagbabago, ito na yung realignment. Whether you like it or not, ipapadala ni Divine sa'yo yung power moment na yan para magising ka na, matanggal yung ego mo, pride mo, matutunan mo yung dapat mong matutunan, mabago na yung dapat mabago. Okay? Maaring magiging mahirap lunukin para sa'yo. Three of Swords, maaring masasaktan yung ego mo, masasaktan ng feelings mo, magiging emotional ka, alam mo yun. Three of Swords. By the way, Three of Swords is about disappointment, mabubroken heart ka, malulungkot ka, could be something yun nga na mahirap pagdaanan, masakit, alam mo yun. Pwede ring breakup, separation yan, ending ha, kasi Tower, Three of Swords ha. Whether sa love life mo yan or hindi. O, strength card, ikaw yan, Leo yan. Leo energy. Pero sa tingin ko, masusurvive mo to, andyan ang strength card. Ibig sabihin, kahit gaano kasakit yan, alam mo yun, eventually, matatanggap mo rin yan, makaka-move on ka, mag-heal ka rin. At kung ano man itong ending na to, pagiging heartbroken na to, this will make you stronger. Sabi nga dun sa kasabihan, what doesn't kill you makes you stronger, Leo. Kumbaga, pwedeng yan battle scar mo. Na-survive mo yung painful situation na yan, breakup na yan, shake up na yan, at ikaw ay mas matapang na, mas matatag na, mas wise na. Okay? As much as possible, i-try mo i-contain yung situation or try mo i-control yung mga negative feelings, emotions mo, or temper mo with the strength card. Kasi ikaw itong strength card kung paano mo ma-master yung sarili mo Okay? Yun yung strength, yung power lies in the strength na ma-contain natin yung mga hindi magandang aspects natin dito sa strength card, no? So, halimbawa, ma-control mo yung mga urges mo, etc., etc. And with the Two of Coins, ang nakikita ko dito is pag-a-adapt. Kailangan mong maging flexible, kailangan mong maging multitasker, makapag-adapt doon sa situation na yan. Kailangan mo ring maging mag-budget. Budget din, balansihin kasi Two of Coins is about balance. So, balansihin yung gastos o kung ano man yung kailangan mong balansihin dyan. Make sure na pag magko-commit ka, ano man tong papasukin mo, tatanggapin mo, trabaho, commitment, etc. Make sure na kaya mong gampanan yung dalawang role na yan. Kasi dalawa yan Kaya mo bang i-keep pareho yan? Kaya mo bang i-manage, i-maintain? Kaya mo bang mag-multitask? Kaya mo bang i-commit financially? Kung i-keep mo pareho yan. It's either you keep it both or you discard yung isa. Kung hindi mo kaya. Yun. Huwag kang kumuha ng pagkain sa plate mo na hindi mo kayang ubusin or huwag kang mag-commit kung hindi mo naman kayang i-deliver. In love life man yan, in pera, in career. Ha? Seven of Cups is yung mga pwedeng delusions, fantasies, mga ini-imagine mo, pwede rin naman mga distractions yan. Ano ba tong mga bagay na to na maaaring pampagulo lamang sa sitwasyon mo? Na instead na makapag-focus ka dun sa dapat mong pag-focusan, nadadivert yung attention mo. Kasi ang dami, Seven of Cups yan
On the other hand, yung Seven of Cups na yan could indicate opportunities, options. So, whether itong options na ito, may kinalaman sa pera, sa career, or sa love life mo, or mga choices mo in general. So, eliminate mo yung mga distractions, yung mga totoo sa hindi totoo. Dapat gamitin mo yung discernment mo, yung intuition mo. Okay? Hindi lahat ng nakikita mo dyan ay ginto, hindi lahat ng yan ay para sa'yo, hindi lahat ng yan ay makakabuti para sa'yo. So, choose wisely. Okay? King of Swords is pagiging strategic, pagiging analytical, pagiging matalino, wise, pagdating dito sa situation na kakaharapin mo. This could indicate solving a problem, a conflict, no? It could be, strategy. Okay? Hermit card is, sa tingin ko, ito ay ano ba tawag dito? Pag-detach. Oo. So, sa tingin ko, yung iba sa inyo, pwedeng mas pipiliin ninyong maging solo, single. Oo. Pwede rin may period ng retreat or contemplation with the Hermit card. Lie low muna, ganyan. O, kung sa relationship yun, pwedeng cool off muna, wala mo nang pansinan, wala mo nang pakialaman, wala mo nang communication, no? Or pwedeng iba sa inyo, baka single kayo, kung, baka yung iba, after ng breakup, separation, kasi parang may breakup dito, or betrayal, pwedeng di mo na kayo tatanggap ng bagong romance, no? Or yun na, pwedeng iba, may karelasyon kayo, tapos kapag nag-break kayo, magiging single kayo, yun nga naman yun, di ba? O ano pa, may financial pinch, yan yung sinabi ko, mag-budget, mag-balanse, financial pinch. O, spiritual love, itong spiritual love na tumalawak to, pwedeng love sa family mo yan, pwedeng love dyan sa ginagawa mo, devotion mo sa faith mo, sa religion mo, or spiritual love like malalim na connection na romantic, pwede rin naman. O, vacation, yun nga yung hermit card. Lie low, detach muna, wind down, bakasyon, retreat. Dealing sa relationship with a younger person, ano man ng gender, hindi ko nalalagyan ng gender.